Ano po? At ngayon po ay mananatili po na patungkol pa rin sa salita ng Diyos at mayroon po tayo pamagat na fighting through the Word of God. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11. At tayo po ay wala pa sa langit, wala pa tayo sa panibagong langit at panibagong lupa na nakapangako sa atin. Narito pa rin tayo sa mundo na kung saan nabahiran ng kasalanan at higit sa lahat ay namumuhay pa rin si Satanas at ang kanyang mga alagad. Totoo pa rin si Satanas. Totoo pa rin ang mga temptation. Totoo pa rin ang mga gawa ng kaaway. At totoo pa rin po na ang dyablo ay parang leon na umuungan at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya po tayo, kahit tayong mga Kristiyano na born again na, noong tayo ay na born again, naranasan po natin ang katagumpayan sa kasalanan. Na lagi tayo mga patay sa kasalanan, nabubuhay tayo sa kasalanan, lagi natin ginugusto ang kasalanan, pero noong tayo ay na-born again, nung binigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay kumbaga napagtagumpayan natin ang kasalanan, masayang-masaya tayo, diba? Pero later on, parang sa paglipas ng panahon, bakit parang, alam mo yun, lumalakas na naman ang pwersa ng kaaway. At parang minsan o madalas ay nanghihina na tayo at parang lagi tayong talo sa temptation. Naano tayo ng tukso at kung minsan ay maaaring isigaw ng ating damdamin na paano ba ako magtatagumpay sa kasalanan o sa tukso ito, sa mga temptation na ito. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ang pagtukso ni Satanas kay Jesus. At ito po ang ating laging pakatandaan. Si Jesus po ay namuhay bilang isang tao 100%. Ibig sabihin po, bilang isang tao din, ay hindi niya ginamit ang kanyang supernatural powers noong siya ay tinukso ni Satanas. Siya ay namuhay bilang isang 100% man with full trust sa ating banal na Espiritu. Pinagkatiwalaan po niya ang banal na Espiritu at lumaban siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po ito ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat Kristiyano sa atin na tayo, kahit tayo ay mga tao, mapagtatagumpayan natin ang mga tukso ni Satanas. Dahil gaya po na nasusulat sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi nagkasala. It brings us hope. Na kahit gaano kalakas si Satanas, kung tayo ay may buong pagtitiwala sa ating Diyos, ay mapagtatagumpayan natin ang mga temptation o kasalanan na ibinubulong sa atin ng kaaway. Gaya nga po ng sinabi niya sa awit 119:11, ang banal mong kausay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Makikita po natin ang pattern kung paano manukso si Satanas. Tingnan po natin sa 1 John 2, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. May tingnan po natin yung pattern ni Satan sa pagtempo kay Jesus at doon kay Adan at kay Eva. Kung ano po ang kanilang pagkakaparehas na sinabi po sa ating versikulo. Makita po natin dito kay Adan at Eva sa Genesis 3:6 at kay Jesus sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, ang pagnanasa ng laman. Ano po? Satan appeared kay Adan at Eva. Kung babasahin po ninyo, sabi ni Eva ay,
uy, ang sarap, mukhang masarap ang bunga. It is an appeal sa flesh. Samantalang sa temptation kay Jesus, di ba? Gawin mo nga tinapay ang batong ito. Patungkol pa rin sa flesh, sa katawang lupa. Makikita naman po natin dito kay Adan at Eva, sabi kasi doon ay, yung prutas ay, wow, mukhang ito ay nakakapagpatalino. Ano po? Pagmamalaki sa buhay. Kasi di ba kapag matalino ka, mataas ang iyong estado, kumbaga yung pagmamalaki. Makikita din naman natin dito sa temptation ni Satanas kay Jesus, pinunta siya sa taluktok na templo. Diba? Yung pagiging mataas. At yung pangatlong pattern, yung pagnanasa ng mata, kasi sabi doon, sa may prutas, napakaganda sa paligid. Diba? Mata. At samantalang sa temptation kay Jesus, pinakita kay Jesus ang lahat ng teritoryo at ari-arian. It is an appeal sa mata. Sa ganyang paraan po ay tinutokso tayo ni Satanas. Punta po tayo sa unang puntos natin na the desires of the flesh. 40 days and 40 nights pong nag-fasting si Jesus. Pagkatapos po nun, eto na si Satanas. At ang unang tukso ni Satanas ay sa layo ng laman, sa katawan. Abay, gutom na gutom kasi si Jesus. Ikaw ba naman mag-fasting ng 40 days and 40 nights kung hindi ka magutom, di ba? So yung unang temptation, pagtukso, ay patungkol sa pangangailangan ni Jesus physically. Pero sumagot si Jesus na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Minsan po ay tutuksoin tayo ni Satanas sa pamamagitan ng ating pangangailangan. Uudyakan, kaya gumawa ng kasalanan para sa pangangailangan mo sa mundong ito. O marahil bubulong siya sa iyo na magnakaw ka, mangupit ka, mangkuto ka, manggancho ka. Kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng ipapakain sa pamilya. O kaya makipag-away ka sa ngalan ng ayuda. Minsan gano'n yung mga temptation ni Satanas. O pwede naman, halimbawa, mayroon kasi yung mga tao, o minsan kahit Kristiyano ay susugal ka. Kasi ang mindset mo, kapag nanalo ka, mas marami kang maibibili, mas marami kang maipapakain sa iyong pamilya. O kaya marahil sa malalalang sitwasyon nga po ay, ang iba ay ibinibenta ang kanilang sarili para sa kanilang pangangailangan. Pero para mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na iyon, ay kailangan natin panghawakan at pagtiwalaan ang salita ng Diyos na tulad po ng sinasabi sa Hebrews 13:5 na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano pa po? Sa Philippians 4:19 na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan kay Kristo Jesus. At sabi niya pa sa Mateo 5:25-34, ang mga ipon niya ay napapakain ko. Diba? Ano pa ikaw na aking anak? Sabi ng ating Diyos. At gaya nga po ng main text natin, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya minsan, siguro kung mamamatay tayo sa gutom, so be it. Basta wag tayong gagawa ng kasalanan, ng kasamaan, para lang ma-provide ang ating mga pangangailangan. Ano pa saglit lang naman ang kamatayan sa gutom, kaysa nga yung mamatay tayo, busog na tayo, pero sa impyerno naman ang ating bagsak. Ano po, sabi nga po, di ba, ng Biblia, kung ang sanhi ng iyong pagkakasala ay ang kanang mong kamay, ay mabuti kang putulin mo ng iyong kamay. Mas mainam na putol ng kamay, pero pupunta ka ng buko sa langit, kaysa kumpleto naman ang iyong kamay, pero ang mapupuntahan mo naman ay sa impyerno.
natin kailangan gumawa ng kasalanan para lang may provide ang ating mga pangangailangan. Magtiwala po tayo sa Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. At kung hindi ito sa pangangailangan ang temptation, marahil ang tukso ni Satanas ay ang appeal sa mga bagay na gusto ng ating katawan. The desires of the flesh. Marahil ito ay bisyo, marahil ito ay alak, sigarilyo, o kaya napakatalamak. Ngayon, di ba, ang issue na kahit na hindi masyado itong pinag-uusapan, ang sex and pornography, na parang bumubulong-bulong ang si Satanas na, sige lang, masarap yan, ano gawin mo? Ano, minsan lang naman, walang nakakaalam. Pwede ka namang humingi ng tawad sa Diyos kapag katapos nito. Ano? O kaya ang isa pa sa pinakamatinding temptation ay maalala kang sinabi sa Biblia na bawal ang alak at sigarilyo. Di ba? Wala naman talaga. Diba? Si Jesus nga ay gumawa ng wine. At sabi din ni Pablo, kay Timothy, huwag purong tubig ang iyong inumin, dapat ay mayroon din alak para sa iyong health. Pero kung sa 1 Corinthians 10:31, kung iyon ang iyong pinangahawakang salita ng Diyos, na kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Abay, kung ikakarangal ng Diyos at ikakalwalhati ng Diyos sa iyong palagay, ang pag-iinom, ang pagsisigarilyo, sa ating iglesia kasi ay nakasulat sa ating disiplina, bawal talaga. Kasi ang iniiwasan po natin dito ang root cause. Ang root cause ng kasalanan. Kaya nga po, kung ano ang pinakahawakan natin na prinsipyo at salita ng Diyos sa ating buhay, ay yun ang mag-impact kung paano tayo mabubuhay sa mundo ito. Yun ang nabanggit natin kanina, especially din po sa ating mga kabataan, di ba? Ang sex outside of marriage at ang pornography. Paano natin magpagtatagumpayan ang laban na ito? Kailangan natin panghawakan ang salita ng Diyos, Romans 13:30, na mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. At ang isa pa, sa 1 Corinthians 6:13, ang katawan ay hindi para sa immoralidad. Ang gumagawa nito ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos at dapat nating parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya nga po sa lahat ng tukso sa atin ni Satanas, mayroong kaakibat na salita ng Panginoon na pwede nating panghawakan para tayo ay manalo sa mga tukso ni Satanas sa ating mga buhay. Kaya po ilagay natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos upang tayo ay magtagumpay sa tukso ng pagnanasa ng laman. Pangalawa po nating puntos ay ang pride of life. Di ba po, after ng temptation ni Jesus dun sa una, pangalawa, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok na templo sa taas. At ito ay sumisimbolo na pride of life. Hindi po ba sa kalikasan ng tao ay gusto niyang maitaas o mayroong marating sa buhay? Yung mayroon tayong maipagmalaki sa ating mga buhay. Embedded po yun sa buhay po ng mga tao. Siguro po pamilyar kayo doon sa may mga kwento o marahil baka naranasan din natin sa ating mga buhay. Alam niyo po yung kwento na mayroong inaapi. Tapos itong inapi,
Ginawa niya ngayong inspirasyon yung umapi sa kanya. At sabi nga sa kanyang sarili, magiging matagumpay ako at papatunayan ko na mali sila. Magiging successful ako at papatunayan ko doon sa mga nanlalait sa akin, sa mga nagmamaliit sa akin, na sila ay mali. Na gusto kong ipamukha sa kanila na magiging ganito ako. Madalas, ganun sa teleserye, di ba? Sino ba yung artistang gano'n yung matitikman ninyo ang ganti ng sabi? Di ba? Sa Santa Maria tayo, ano? Kumbaga, yung mga kwentong gano'n ay parang nakakaantig ng ating mga puso. At minsan pa nga nakakaiyak, di ba? Yung mga MMK na istorya, gano'n, ano po, at nakaka-inspire. Pero kung papansinin po natin, isa yun sa mga eksaktong temptation ni Satanas. Yung pride of life. Kung magiging successful ka na may intensyon na patunayan na mali ang iba at ipakita kung sino ka at ano ang iyong narrative, that is pride of life. Kaya po sana, kung pinapangarap natin maging successful, huwag yung negative na inspiration ang maging inspiration natin. Dapat ang maging inspiration natin para maging successful ay yung positive na pananaw. Kasi ito ay para sa aking pamilya, para maging maginhawa ang aming buhay, ito ay para sa aking kinabukasan, ito ay para maging channel of blessing, ito ay para sa ating Panginoon. Diba? Dapat yun ang ating maging inspiration at hindi yung bagay na parang hinuhusgahan natin ang buhay ng iba o para patunayan lang yung sarili natin sa ibang tao. Wala po tayong dapat patunayan sa iba kasi nakikita ng Diyos ang ating mga buhay. Gaya nga po nang sinabi natin kanina sa 1 Corinthians 10:31, kung tayo kumakain o umiinom, gawin natin iyon para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung ano man po ang ating pangarap sa ating buhay, ang ating pag-aaral, ang ating trabaho, ang gusto nating mga marating, it is for the glory of God. Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. At sa Romans 14:8, kung tayo ay nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay, at kung tayo ay namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ganoon ang strategy minsan ni Satan. Nasabihin ng tao na naitaas, nakamit, nakuha niya ang mga bagay sa mundong ito dahil sa kanyang sariling kakayanan. Alam mo, ang tema o ang theme song ng buhay nila ay I did it my way. Pero ang salita ng Diyos na dapat nating laging alalahanin ay kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Trusting in God kung ano man ang ating makakamit sa ating mga buhay. Kaya nga po, direct opposite ang sinasabi ng secularism at ng religious point of view. Kasi sabi sa religious, sa ating Christianity, it is about trusting God. Ang ating mga kinabukasan ng ating mga buhay ay ang pagtitiwala sa Diyos. Pero ang sinasabi dito sa secular, I am the captain of my own ship. Ito ay isang strategy ni Satan para sabihin na nakamit niya ang mga bagay dito sa mundo dahil sa sarili niya. At again, gaya po ng mensahe natin ng mga nakakaraan, ito ay sa taluktok ng templo. Na even yung mga bagay natin na gagawa spiritually, religiously, ay pwedeng maging avenue ng ating pride of life. Ano? Dahil sa akin, kaya ganito, ganyan, ganoon, ganito. Ano? Medyo malakas yun para sa mga leader na iglesia. Ano po? Kaya kung mag-ingat tayo sa mga bagay na ganoon na kailangan natin makawakan ng salita ng Diyos na kung mayroon man tayong ipagmamalaki,
ito ay walang iba kundi si Jesus na namatay sa krus para sa atin. Galatians 6:14. Sabi po ni Malachi O'Brien, success has destroyed more in ministry than failure ever has. As sabi ni Vance Taylor, popularity has slain more prophets than persecution ever did. Napakaraming mga tao kahit sa religious area na dahil sila ay mga sumikat na ang dami na nilang followers, mas pinatay sila ng bagay na iyon. Diba? Example natin si Kibuloy. Diba? Hindi naman po siya dating ganoon. Ang alam ko, pagkakabasa ko, marami siyang pinuntahan na denomination and even Christian, parang mga Pentecostal. Pero dumating yung punto na ganoon, biglang tumaas yung kanyang tingin sa kanyang sarili, pride of life, hanggang sa inangking niya na siya ang anak ng Diyos. Diba? Napakaraming tao na ganoon at kahit maging sa simbahan po. Kaya po mga kapatid, always be humble. Kaya nga po nang lagi natin illustration, ang isang kawayan habang tumatangkad, mas yumuyuko. Ang palay habang nagkakabunga, ay yumuyuko din siya. Pangawakan natin ang sinabi ni James sa 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya po ilagay natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos upang tayo ay magtagumpay sa tukso ng pagmamalaki sa buhay o sa pride of life. Ang pangatlo po ay the desires of the eyes. Matapos po ang temptation na gawing tinapay ang bato, dinala si Jesus sa kalugtong ng templo, at ang pangatlo po na dinala ni Satanas si Jesus ay sa mataas na lugar at pinakita niya kay Jesus ang lahat ng kaharian at ari-arian karangyaan. Ang pagnanasa ng mata ang makamutan ang buong mundo. Hindi po masama ang yumaman, ang magkapera, ang mangarap ng maganda ang buhay, ang magkaroon ng malaking bahay, ang mapasama sa top 10 na pinakamayayaman sa buong mundo. Ang masama, yung mahalin mo ang pera. Kasi yun po ang sinasabi sa 1 Timothy 6:10. Ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Take note po, hindi pera ang ugat. Ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba? Kasi yung magandang buhay, yung bahay, yung negosyo, yung pangarap, usapang pera pa rin po yan, di ba kasi? Di ba? Magpupol pa rin yan sa pera. Kasi kung wala ka namang pera, magkakaroon ka ba ng negosyo, ng magandang bahay, patutupad mo ba yung mga gusto sa buhay, no? Pero ang sabi ng Diyos ay walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mamahalin niya ang isa at kamumuhian naman niya ang isa. Na marahil akala ng tao, hindi niya sinasamba si Satanas, pero ang totoo, sa tuwing mas minamahal natin ang mga bagay dito sa mundong ito, yun ang pagsamba kay Satanas. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo, sabi ni Satanas kay Jesus. Si Satanas ay nangangako yan ng mga bagay dito sa mundo ng, kumbaga, ang kanyang focus ay ang temporal things in this world. Pero ang pangako ng Diyos ay nag-e-extend hanggang sa kabilang buhay. Na gustong i-focus, na gusto ng Diyos na i-focus natin ang ating buhay sa walang hanggan.
God. Na mas pahalagahan natin ang ating buhay sa walang hanggan kaysa buhay natin dito sa lupa. Kaya po kapatid, meron akong naalala na paano mo daw ba malalaman kapag blessing ng Diyos o galing kay Satanas? Ang sabi niya ay, kapag kayong bagay na mayroon ka, siyempre tuwang-tuwa ka, ang blessing! Pero kapag kayo ay nagpalayo sa iyo sa Diyos, pag-isipan mo kung sa Diyos ba talaga yan o baka temptation ni Satanas. Kasi the blessings from God are supposed to be maging close tayo sa Kanya at hindi tayo mapalayo sa Kanya. Kaya po dapat ang ating mga pagpapala sa ating buhay ay maging avenue ito o maging instrument ito ng Diyos para mas maging mapalapit pa tayo sa Kanya. Kasi yan ang isa sa mga nakakalungkot. Danas at eksperyensyado ang napakaraming simbahan na after maging successful na mga member, pero unti-unti naman silang nawala. Ito ay isa sa mga napakasakit na katotohanan sa mga iglesia. Ngunit para tayo po ay magtagumpay, kailangan natin ang ilagay sa ating mga puso ang salita ng Diyos tulad ng, di ba, Matthew 6:33 na, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya pa sa Colossians 3:1-2, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo at hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi niya pa sa Mateo 6:19-20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So sana po ang ating pag-iimpok ay ang kayamanan natin sa langit. Paano ba yun? Makakapag-impok tayo sa ating kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggamit natin na kung ano ang mayroon tayo para sa ating Panginoon. Kaya po sa ating mga buhay ay maging, kumbaga, kontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo. At huwag tayo masyadong naghahangad na baka to the point na may mawala tayo sa piling ng Panginoon at mapol tayo sa temptation na ang sinasamba na pala natin ay hindi ang Panginoon, kundi ang ating mga kayamanan. Isa po sa pinakamaganda dito ay ang 1 Timothy 6:6-8. Sa katunayan, may malaki ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananabik. Napakaganda po ng revision dito sa English. Godliness with contentment is great gain. Just buy what you need. Bilhin mo ang iyong pangangailangan. Unang-una. And that will change your life. Kasi sa panahon po natin ngayon, di ba? Halos puro gusto. Yung gusto natin na gusto natin makamit. Pero kung sinasabi na dito, unahin natin ang ating mga pangangailangan. Kaya po wag tayong makipagsagbayan sa galaw ng mundo ito. Mas pahalagahan natin kung ano ang mas importante, mas kailangan, mas mahalaga. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang ating mga spiritual na buhay. Dahil sinasabi sa Mark chapter 8:36, sapagkat ang mapapala ng isang tao makapatanman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
Ilagay mo ang salita ng Diyos sa iyong puso at magtatagumpay ka sa tukso ng pagnanasa ng mata. Fighting through the Word of God. Sa tuwing tayo po ay tinutokso ni Satanas, alalahanin natin ang mga salita ng Diyos upang tayo po ay magtagumpay sa desires of the flesh, the pride of life, and the desires of the eyes. Ito po ang salita ng Panginoon ngayon po umaga at pagpalain po tayo lahat. Liwanag si Jesus ay sundan.